Isang magandang araw sa iyo, Mystery, at sa libu-libo pong tagapakinig ng Misteryo sa Dilim TV. Ako po ay isang silent listener na matagal nang sumusubaybay sa bawat kwentong ibinabahagi nyo sa inyong channel. Ang totoo po niyan, matagal akong nag-isip kung saang channel ko ba ipapadala itong aking kwento dahil napakarami ko na ring napakinggan na magaganda rin pong channel. Pero sa huli, napili ko po kayong padalhan, Mystery, dahil naging paborito ko ang inyong boses. May kakaiba po kasing hinahon at lalim na tila ba kaya mong damhin ang bawat salitang binibigkas nyo. Nga po pala, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Isa po akong tindera sa isang maliit na mall dito sa aming probinsya. Tawagin niyo na lamang po akong Lailani. Ang paninda ko po ay mga cellphone cases, charger at kung ano-ano pang abubot para sa mga cellphone. Sa panlabas, mukha lamang po akong karaniwang tao. Simpleng namumuhay at masayang nagtatrabaho. Pero sa kabila ng bawat ngiti ko ay may mga kwento akong itinatago. Mga kwentong madilim, mabigat, at hindi basta-basta nararanasan ng karamihan. Hayaan niyo po akong ibahagi ang isang kwentong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Lala! Halika nga muna rito at bumili ka ng bagong pakete ng plastic. Ubus na yun nandito sa pwesto ko eh. Sandali lang po, Nay. Anong sandali ka pa dyan? Bilisan mo, bata ka talaga. Darating na yung mga suki ko. Teka lang po, Nay. Malapit na po akong manalo. Aba, pag hindi ka pa sumunod, mananalo ka talaga sa akin. Mananalo ka ng 1 dosenang palo, sige. Naglalaro ako noon ng Chinese garter sa gilid ng talipapa nang utusan ako ni Nanay. Hinayang na hinayang ako noon dahil sa pagmamadali, hindi ko tuloy naabot ang talon. Kinapos ako. Ayun, talo. Lumapit naman ako kay Nanay. Kinuha ang pambili at bagya pa nga akong nagdabog dahil sa sobrang inis. 12 anyos ako noong mga panahong yon, Mystery. At kahit unti-unti nang nagdadalaga ang mga kaedaran ko, ako mas trip ko pa rin maglaro sa kalsada at medyo boyish po akong kumilos. Si Nanay naman po, na itago nyo na lamang sa pangalang Elsa, ay tindera ng mga isda sa talipapa. Ilang kanto lang ang layo ng pwesto namin mula sa aming bahay. Nag-iisang anak na lang po ako ni Nanay. Dati po kasi may kapatid akong panganay. Isang lalaking 3 taon ang tanda sa akin. Pero hindi rin siya nagtagal sa mundong ito. 3 taong gulang pa lamang siya nang bawian ng buhay dahil sa malubhang sakit. Sanggol pa lamang po ako nang mangyari yon. At nang ako'y magta-3 taon na, sumunod na rin si tatay sa aking kuya. Naaksidente daw ito sa pinagtatrabahuhan niya bilang karpintero. Sa totoo lang po, Mystery, wala akong malinaw na alaala sa kanila. Ang tanging naiwan sa akin ay isang lumang litrato nakaipit sa lumang kwaderno ni Nanay. 2 litrato yon. Ang isa, buhat-buhat kaming dalawa ni Nanay ng aking kuya. At ang isa naman ay ang litrato ni Nanay at ni Tatay. Kaya simulat sa pulpo na magkaroon ako ng muwang, kami na lang ni Nanay ang magkasama. Sa hirap, sa ginhawa, sa ulan at araw ng aming buhay. Simula bata pa lang ako, lagi niya po akong sinasama sa pwesto niya sa talipapa.
At nung mag-high school na po ako noon, halos kabisado ko na ang bawat sulok ng talipapa, kung saan may murang yelo, sino ang suking maramo tumawad, at kung sinong tindera ang laging may chismis tuwing alas 7 ng umaga. Wala naman po akong reklamo doon. Ang totoo niyan, gusto kong makatulong kay nanay at masaya ako na lagi ko siyang kasama. Gusto kong makitang hindi siya nahihirapan. Pero bata pa lang po ako noon, Miss Terry, at gaya ng maraming kabataan, gusto ko rin sanang makapaglaro at makipaghabulan sa mga kalaro. Mabuti na lamang po at marami rin akong kalaro doon sa talipapa. Mga anak din ng tindera o anak ng kargador. Sila ang naging kakampi ko sa saya at sila ang kasabayan kong lumaki. Nang mga panahon na yun, Miss Terry, masaya kami ni nanay hanggang sa hindi inaasahan ang mangyari. Oy, Suki, halika, dito ka. Bili ka ng tinda ko, oh. May bisugo, torsilyo, may bangos. Magaganda yung mga tinda ko ngayon. Sigaw ni nanay habang abala sa pagtawag ng mga dumadaang suki. Enerhiya ang puhunan ni nanay bukod pa sa mga isda na tinitinda niya. At natural po sa kanya ang pagiging masigla at palangiti sa mga bumibili. Pero ng araw na yun, Miss Terry, kahit anong tawag at ngiti niya, tila ba walang pumapansin. May isang suking napadaan na palaging bumibili sa kanya, halos araw-araw. Pero ng araw na yun, tinawag niya ito tulad ng nakasanayan, ngunit iba ang naging sagot nito. Pasensya ka na, Elsa, ha? Hindi na muna ako bibili ngayon. Nakabili na kasi ako dito sa kabila. Pasensya na, ha? Sa susunod na lang. At tumalikod na lang ito na parang walang nangyari. Napatigil si nanay saglit. Kita ko sa mukha niya ang pagtataka. Hindi lang ito basta customer na umayaw kundi halos lahat ng dati naming suki sa kabilang pwesto na ngayon bumibili. At hindi yun normal para kay nanay, lalo pat siya ang kilalang masipag, magalang at laging sariwa ang paninda. Mag-aalas 6 na. Palubog na ang araw noon at unti-unti na naming nililigpit ang mga paninda. Tinutulungan ko si nanay sa pagsasaayos ng mga natitirang isda at gamit. Sa kalagitnaan ng pag-aayos, aksidente akong napaupo sa gilid ng lamesa na gawa sa kahoy, yung ginagamit ni nanay sa pagtitinda. Napalingon ako sa ilalim nito at may kung anong bagay ang tumawag ng pansin ko. Miss Terry, isa itong supot, hindi karaniwang plastic o bag. Isa itong maliit na telang kulay itim. Tila may buhol sa dulo, parang may nakabalot sa loob. Agad namang umiral yung kuryosidad ko. Maingat ko tong kinuha at dahan-dahan kong binuksan ang buhol. At sa loob nito, may mga lamang tuyong tangkay ng halaman, sanga ng punong hindi ko kilala, maliliit na kakaibang bato at tila parang buto ng hayop. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ito naroon. May amoy rin ito. Hindi siya mabaho pero meron siyang kakaibang amoy. Nay, ano kaya to? Tanong ko habang hawak-hawak ang telang may laman. Pagkakita ni nanay, agad siyang napatayo. Bitawan mo yan! Sigaw niya sa akin, galit na galit at may takot sa kanyang boses. Sa sobrang gulat at pagkataranta ko, nabitawan ko sa sahig ang tela at kumalat ang laman nito. Tumilapon ang mga tangkay, bato at mga buto sa simento. Agad namang lumapit si nanay, winalis niya ito at dinampot gamit ang dustpan at walang imik na tinitigan ang mga bagay na ito. Tahimik lang siya, Miss Terry. Parang may mabigat siyang iniisip. Nanatili siyang nakayuko habang dahan-dahang kinolekta ang mga laman ng tela. At sa mga mata niyang malamlam noon, doon ko unang nakita ang isang uri ng pagkabahala
na hindi ko pa nasaksihan kailanman. Isang umaga, nagising ako at nadatnan si nanay na nakatayo sa harap ng lababo. Nagtaka ako kung bakit hindi niya ako ginising ng maaga gaya ng nakasanayan. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit sa kanya hanggang sa mapansin ko ang palangganang may tubig na nasa harapan niya. Doon ay ibinababad niya ang kanyang mga kamay at halos mapaatras ako sa nakita ko. Mystery, laking gulat ko nang makita ang mga daliri niya. Pulang-pula ang mga ito at parang malaluya ang korte. Namamaga ang mga buto at napuno ng malalaking butlig at kulugo ang kanyang mga kamay. Hindi ko na napigilang magsalita. Nay, ano pong nangyayari sa mga kamay niyo? O Lala, gising ka na pala. Wala to. Ikaw, huwag ka munang lalabas ha. Bakit naman po? Basta, makinig ka lang sa akin. Dito ka lang muna sa bahay. Pero Nay, hindi po ba tayo magtitinda ngayon? Hindi na muna. Tanghali na rin eh, at saka hindi ko pa kaya. Bukod ron, may aasikasuhin pa ako. Kita ko sa mukha ni nanay ang tila ba hindi sakit, kundi galit ang nangingibabaw. Ang mga mata niya ay seryoso, parang may kinikimkim. Hanggang sa pinunasan niya ang kamay niya ng tuwalya, kinuha ang ilang dahon na nakalagay sa may gilid ng lababo at nagsimulang bumulong ng mahina. Hindi ko masyadong maintindihan, Mystery, pero may isang linya akong malinaw na narinig. Heto ka na naman. Ayaw mo talagang tumigil. Humanda ka ngayon. Nakatalikod siya sa akin at alam kong hindi ako ang kausap niya. Nagtataka man, pero hindi na ako nagtanong pa. Nabahala ako, pero pinili kong sundin na lamang si nanay. Hindi na muna ako lumabas ng bahay. Ako na rin muna ang nag-asikaso ng mga gawaing bahay. Sinikap kong tulungan si nanay sa abot ng aking makakaya dahil halata kong nahihirapan siya. Sinabihan ko pa siya na magpatingin sa doktor, pero ang sagot lang niya, "Huwag ka nang mag-alala sa akin, gagaling din to, huwag mo na akong alalahanin." At sa aking ikinagulat, kinabukasan nga, Mystery, ay mas maayos na agad ang kanyang kalagayan. Hindi pa lubusang magaling ang kanyang kamay, pero malaki na ang ipinagbago. Bumalik na halos sa normal na itsura ang kanyang mga daliri at kakaunting pamamaga at butlig na lamang ang natira. Habang naliligo si nanay ng araw na yun, napatingin ako sa isang sulok ng kwarto. Ngayon ko lang napansin ang isang pulang telang maayos na nakabalot, nakapatong sa ibabaw ng tokador. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong tila bumulong sa akin para lapitan to. Mystery, sobra akong na-curious ng oras na yon, lalo na't naalala ko ang itim na telang nakita ko noon sa ilalim ng mesa ni nanay sa talipapa. Dahil maliit pa ako, inangat ko ang braso ko para abutin ang ibabaw ng tokador. Pero bago ko pa man mahawakan ang tela, may nakapa akong papel na nasa ilalim nito. Iyon muna ang kinuha ko. Mystery, nakatiklop ito sa apat at nang aking buksan, may nakasulat na mga simbolo. Kakaiba ang itsura ng mga letra, hindi ko maintindihan pero parang sinauna. Pero sa gitna, iisang salita lamang ang nabasa ko. Melinda. Nagtaka ako, Mystery, dahil isa lang ang kilala kong Melinda, ang babaeng kapitbahay namin na naninirahan sa dulo ng baryo. Kung ilalarawan ko siya, isa siyang misteryosang babae na may mahaba ang buhok at balingkinita ng katawan. Hindi namin gaanong nadadaanan ng bahay niya, pero kung sadyang puntahan mo ito, tiyak mong mapapansin kung gaano ito kakaiba sa lahat.
Ang bahay ni Melinda Misteri ay hindi tulad ng mga karaniwang bahay sa amin na gawa sa bato o kahoy. Para itong isang lumang bahay kubo na yari sa pawid at sa mga punong kahoy. Madilim at tahimik ito at napapaligiran ng samot-saring halaman at mga puno. Bukod sa kanyang tirahan, kakaiba rin nga ang anyo ni Melinda. Mahaba ang kanyang buhok, laging nakaitim at madilim ang ekspresyon sa muka. Hindi siya palakibo at walang kaibigan. Ang asawa niya na si Mang Isagani ay isang pintor. Para silang may sariling mundo sa kanilang munting tahanan, malayo sa mga tao at laging tila may itinatago. Isang hapon, Misteri, sa tapat ng isang sari-sari store malapit sa aming bahay, may mahabang bangkupong kahoy doon sa gilid kung saan madalas kaming tumambay ng mga kaibigan ko. Nakahilera kaming tatlo sa bangko kasama ng dalawa kong kaibigan na si Cheska at Joji. Mataas ang sikat ng araw noon pero may silong kami sa lilim ng tindahan. Nagkakantsawan kami, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Paborito ko talaga tong ice gem. Mabuti na lang at hindi nawawala ito kahit marami ng bagong biskwit. Kasi naman, ang sarap naman talaga nito Lalo na pag kinakain mo muna yung matigas na tinapay tapos huhulihin mo yung kulay sa taas. Ang sarap. Oo, paborito ko rin talaga to. Ang ginagawa ko, kinakain ko muna lahat ng mga biskwit tapos iniiwan ko yung matamis. Oo nga, ako rin. Ganun din yung ginagawa ko. Ubos na nga tong sa akin Pengi naman ang sayo. Ang takaw mo talaga, Joji. Ang bilis mo naman makaubos. Kasi naman, iniipon mo sa palad mo tapos bigla mong sinusubo ng sabay-sabay kaya ang bilis maubos. Natawa naman ako sa dalawa kong kaibigan. Pero bigla ding may pumasok sa aking isipan. Kaya bigla na lamang akong napatanong sa kanila. Nga pala, di ba kilala niyo si Aling Melinda? Oh, bakit mo naman natanong yun? Wala lang. Bigla ko lang siyang naalala. Curious lang ako sa kanya Para kasing wala tayong balita sa kanya. Naku, wag ka na masyadong magtanong tungkol sa kanya. Ano bang biglang pumasok sa'yo? Bakit? Masama bang magtanong tungkol sa kanya? Ang sabi ng nanay ko, iwasan ko daw siya at wag daw akong titingin sa mga mata niya. Oo, Lala. Hindi ba yun sinabi sa'yo ng nanay mo? Lahat ng mga magulang dito, yun ang payo sa mga anak nila na wag lalapit at makikipag-usap kay Aling Melinda. Oo nga. Alam mo, ang kwento nga sa akin ng mama ko, may mga bata daw dati na nagkasakit ng biglaan pagkatapos makasalubong niyang si Aling Melinda. Wala naman daw dahilan. Ang sabi ng mga matatanda, napaglaruan daw. Napaglaruan? Anong ibig sabihin nun? Ano ka ba? Ang ibig sabihin, napagtripan. Basta, nagustuhan niya lang na kulamin. Natahimik ang lahat saglit. Para bang may dumaan na malamig na hangin. Mangkukulam? Ngayon ko lang nalaman yun totoo ba yun? Oo, Lala. Yung mga ganun, kaya nilang gamitin ang kulam para masaktan ka. Bigla ka nalang magkakasakit. Walang makikitang dahilan yung mga doktor. Basta, ayoko na nga siyang pag-usapan. Natatakot na ako. Natahimik na ako noon. Hindi ko na sinabi sa kanila kung bakit ako nagtatanong. Pero habang kumakain, napapaisip ako sa sinabi ni nanay at sa pangalang Melinda na nakita ko sa sulok ng kwarto namin. May kinalaman kaya ito sa nangyayari sa kamay ni nanay? At dahil sa hindi ako mapakali, nilakasan ko ang loob ko, Misteri. Nang hapon ding iyon, papalubog na ang araw. Dahan-dahan akong lumakad
patungo sa dulo ng baryo. Hindi ko nga alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yon. Para bang may kung anong nagtulak sa akin. Pero gusto ko lang sagutin ang mga tanong sa isip ko. Gusto kong makita kung ano ang meron sa bahay ni Aling Melinda. Paglapit ko, huminto ako sa may malalaking puno. May mga halaman din sa paligid. Malalaki ang dahon, madidilim ang kulay. Yung bahay ni Aling Melinda, tila lumang-luma na kaysa sa huling alaala ko. Ngayon lang kasi ako ulit napadpad rito. Yung pawid kupas na at maraming bahagi ng dingding yung may uka. Parang sinira na ng panahon. Sumilip ako mula sa puno. Wala akong makita sa loob. Lahat ng bintana nakasara at tinakpan ng madidilim na kortina. Pero isang bagay ang nakapukaw sa akin. Sa harap po ng bahay niya, Mystery, may mga nagkalat na buto, tangkay ng halaman at mga batong iba-iba ang kulay na parang sinadyang ayusin sa isang hugis, bilog na may linya palabas, parang araw. May ilang tuyong balat ng hayop, tila ahas, at may mga garapon din sa gilid na nakalubog sa lupa. Kalahating kita lang ang mga takip. Napaatras ako, Mystery, at napalunok. Parang pamilyar yung iba sa akin. Parang parehas ito sa mga laman ng itim na tela na nakita ko sa talipapa. Hindi na ako nagtagal pa at mabilis na akong tumakbo pa uwi. Nay! Nay! Oh, Lala! Bakit hingal na hingal ka? San ka ba galing, bata ka? Nay! Nakita ko po yung bahay ni Aling Melinda. May kung ano sa tapat. Mga buto, bato, tangkay, kung ano-ano. Parang yung mga nasa loob ng telang itim na nakita ko. Si nanay naman ay biglang napatayo mula sa pagkakaupo. Halatang nabigla at nataranta. Ano? Sinong may sabi sa iyong magpunta ka ron? Curious lang po ako, Nay. Sinasabi ko sa'yo, Lala, huwag kang lalapit sa bahay na yon, lalong-lalo na sa babaeng yun. Pero Nay, totoo po ba na mangkukulam siya? Hindi na mahalaga kung ano yung totoo. Basta hayaan mo siya. Ako nang bahala. Huwag kang makialam, huwag kang lalapit, huwag kang magtanong. Lalong-lalo na, huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Maliwanag? Kinagat ko na lamang ang labi ko at tumango noong oras na yon. Nakita ko sa mga mata ni nanay ang takot, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Kaya hindi ko na lamang siya pinilit pa. Ayokong dagdagan pa yung iniisip niya. Lalo na ngayon na may problema na naman kami. Yung kinukuhanan niya ng isda, biglang nagkasakit. Halos dekada na siyang doon bumibili at humahango ng mga paninda. Pero ngayon, hindi na. Napilitan siyang maghanap ng iba, kaya sobrang stress na stress siya at ayoko nang dagdagan pa yung isipin niya. Bandang 2:00 ng madaling araw at bigla akong nagising. Tahimik ang paligid pero may kahol ng aso sa di kalayuan. May naririnig akong parang kaluskos. Napansin kong wala si nanay sa tabi ko, kaya't dahan-dahan akong bumangon upang hanapin siya. Marahan kong binuksan ang pinto at nakita ko si nanay na nakaupo sa aming sala. Nakayuko, may ginagawa sa maliit naming mesa. Hindi na ako umalis sa pwesto at sinilip ko kung ano ang ginagawa niya. Nang mga oras na yon, nakadamit siya ng itim at may pulang panyo na nakatali sa kanyang liig. Sa lamesita, nagkalat ang iba't ibang mga gamit. Mga garapon na may lamang itim na likido at yung iba naman mga insekto. Merong buto ng sa tingin ko ay sa manok at yung iba sa pusa.
Meron ding pinatuyong mga balat ng kung ano-anong hayop gaya ng palaka at ahas. Merong tangkay ng damong Maria at ugat ng anahaw. May balat ng sibuyas at tuyong dahon na may pulbos na puti. Nandoon din ang isang maliit na banga na may sindi sa loob at umuusok ito, parang mga sinusunog na dahon. At sa gitna ng lamesa, sa mismong harapan ni nanay, nandoon ang isang makapal na itim na libro. Makaluma ito. May gintong gilid ang mga pahina, ngunit halatang sinauna. Para bang pamana pa ng mga ninuno. Bukas ito sa gitna at ang sulat, misteri, kakaiba. Parang mga simbolo o sinaunang wika. Pero misteri, isang dahilan kung bakit tumindig ang balahibo ko nung mga oras na yon. Dahil nang titigan ko ang mukha ni nanay. Nakadilat si nanay, pero walang itim ang mata. Puro puti lamang na para bang tirik ang kanyang mga mata. Ang mga labi niya gumagalaw, parang may binubulong. Dahil sa malayo ako at mahina lamang ang mga sinasambit niya, ay hindi ko talaga maiintindihan ang mga sinasabi niya. Pero ng mga oras na yon, ramdam na ramdam ko ang kilabot. Sa isang iglap, parang may malamig na dumaan sa bato ko. Napaatras ako, misteri, at napabalikwas pabalik ng higaan. Nanginginig ako sa ilalim ng kumot at hindi ko pa rin naiintindihan ang nangyayari. Pero parang may hinuha na ako. May alam din si nanay sa sinasabi nilang pangungulam. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong malaman ang totoo, pero hindi ko magawa. Sa huli, narinig kong bumalik na si nanay sa higaan. Dahan-dahan at marahan ang kanyang paghiga. Parang iniingatan niya na huwag akong magising. Pero hindi niya alam, nakita ko ang ginagawa niya. At nagkunwari lamang akong tulog para hindi siya makahalata. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng yabag sa labas ng bahay. Mabigat yung pakiramdam ko, parang may presensya akong nararamdaman. Hindi ko rin maipaliwanag, misteri, pero parang alam kong may kakaiba. Nagpalinga-linga ako at wala si nanay sa tabi ko. Tanghali na pala ng mga oras na yon, mga 10:00. Dahan-dahan akong tumayo. Parang ang lakas kasi ng kutob ko. Kaya maingat akong sumilip sa bintana at halos manigas ako sa nakita ko. Misteri, si Aling Melinda nasa tapat ng bahay namin. Nakatitig siya sa direksyon namin. Matalim ang tingin, parang gustong butasin ang dingding. Nakita ko na gumagalaw ang bibig niya ng mabilis, parang may binubulong, pero hindi ko marinig. Halos hindi ako humihinga ng mga oras na yon. Pilit akong hindi nagpapahalata. Takot na takot kasi ako na baka makita niya ako na nakasilip. Doon ko napansin, pula ang mga mata niya. Namamagarin ang panga niya, parang may bukol sa gilid. Yung mga daliri niya, may mga umbok, magang-maga, katulad ng mga daliri ni nanay nung isang gabi. Ang totoo niyan, misteri, maganda ang mukha ni Aling Melinda. Pero sa mga oras na yon, ibang-iba ang itsura niya. Parang hindi siya. Maya-maya lang, bigla siyang tumigil sa pagbulong. At mayroon siyang hinagis na kung anong bagay sa bakura namin. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumakbo palayo. Naiiwan akong nakatulala. Ilang minuto rin akong naghintay para masigurong hindi na siya babalik. At nang may ilang mga tao nang dumaan sa kalsada, saka lang ako lumabas.
Misteri, nung mga panahon kasing yun, malalayo ang pagitan ng mga kabahayan sa amin. Nilapitan ko ang hinagis niya, Misteri, at tumambad sa akin ang isang itim na telang nakabuhol. May laman sa loob, katulad ng nakita ko sa palengke. At hindi ako nagdalawang isip, kailangang malaman agad to ni Nanay. Nay! Dali-dali akong tumakbo noon patungo sa talipapa. At pagdating ko sa pwesto namin, kita ko na nagulat si Nanay. Halatang hindi niya inaasahan ang pagdating ko. Tinapos niya lang pagbilan ng isang bumibili. Sa kanya ako ulit tinawag. O anak, bakit nandito ka? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas? Nay, paggising ko, sumilip ako sa bintana. Nakita ko po si Aling Melinda. Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman po, kasi nagtago po ako eh. Hindi niya ako nakita. Pero Nay, nakita ko po, may hinagi siya sa bakuran natin. Itim na tela, katulad nung nakita ko nung isang araw. Hindi na sumagot pa si Nanay. Bigla siyang tumayo at hinawakan ako sa braso at dali-daling umalis sa pwesto. Huminto si Nanay sa isang tindahan ng karne. Tumitig siya kay Mang Miyong, ang nagtitinda ng baboy. Diretso sa kanyang mga mata. Si Mang Miyong napatingin pabalik, parang bigla siyang natulala. Miyong, bantayan mo muna tong mga paninda ko. Presyuhan mo ng tama. Pakibantayan ha, naintindihan mo? Oo, Elsa. Makakaasa ka. Sabay hatak ni Nanay sa akin. Lumingon pa nga ako muli sa pwesto ni Mang Miyong at nakita ko na nakatitig si Mang Miyong sa pwesto ni Nanay. Walang emosyon sa muka, parang blanko. Pagdating sa bahay, dumiretso si Nanay sa kusina. Kumuha siya ng dustpan at pinulot yung itim na telang may laman. Dinala niya ito sa sigaan, yung malaking drum sa likod bahay kung saan kami nagsisiga ng mga tuyong dahon at basura. Pero bago niya yun sindihan, bumalik muli siya sa loob. Paglabas niya, may hawak na siyang pulbos na kulay pula, parang abo. May papel din siyang hawak at may nakasulat na hindi ko na sinilip pa. Maya-maya ay may binigkas siya, pabulong. Nilagay niya ang mga pulbos sa papel, binalot ito at saka itinapon sa drum. Kasunod nun, sinindihan na niya ang siga. Lumaki ang apoy, mainit, mabigat sa dibdib. Pero nakita kong kumalma si Nanay pagkatapos noon, parang nabunutan ng tinik. Nay, ano po ba talaga to? Ano pong meron kay Aling Melinda? Bakit po ba ayaw niyong sabihin sa akin? Huwag ka nang magtanong, mas magiging ligtas ka kung wala kang alam. Basta ito, tandaan mo, huwag na huwag kang lalapit o makikipag-usap sa kanya. Pero, Nay, kailangan ko rin pong malaman. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Bata ka pa, hindi mo maiintindihan. Pero Nay, basta huwag ka nang makulit. Basta itong tandaan mo, delikado ang Melindang yon. Mapanlin lang. Hindi mo alam kung kailan siya totoo at kailan siya mananakit. Huwag kang magpapapaniwala sa kahit anong sasabihin niya. Masamang tao yun. Nakinig ka kay Nanay, okay? Wala na akong nasabi pa. Tanging tango na lang ang naisagot ko. Hindi ko man lubos maintindihan yung nangyari. Pero ramdam kong may malalim na dahilan si Nanay kung bakit ayaw niyang malaman ko ang lahat. Pero inabot ako ng madaling araw noon, Misteri, dahil sa sobrang pag-iisip. Halo-halong takot, duda, at kaba ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang naging ganoon si Aling Melinda sa amin. Bukod roon, nagtataka rin ako
kung bakit naging malihim si nanay sa akin. Sanay ako na bukas sa amin ang lahat. Ang totoo niyan, Miss Terry, parang matalik na magkaibigan ang turingan namin ni nanay noon. Siya mismo pa nga ang nagsabi, tayo na lang ang natitira, kaya dapat walang sikreto. Pero ngayon, heto siya, parang may tinatagong napakalalim. Pero sa kabila nun, kahit bata pa lang ako noon, kahit paano, naiintindihan ko siya. Ayaw niya lang siguro akong madamay at ayaw niyang mapahamak ako. Maya-maya, nagmulat ako ng mata. May narinig kasi akong tunog sa labas. Parang huni ng ibon, pero may kung anong kakaiba eh. Hindi natural, Miss Terry. Para bang ginagaya lang ng tao yung huni. Hindi talaga totoong ibon. Tatayo sana ako para silipin, pero naunahan ako ni nanay. Bumangon siya, walang ingay, at dumiretso sa labas. Determinado naman akong sundan siya. Kasi kung sakaling may mangyaring masama, makakahingi agad ako ng tulong sa kapitbahay. Ganon ako mag-isip kasi noon. Ako lang ang bantay ni nanay at kami lang dalawa ang magtutulungan. Kaya maingat akong sumunod, pero hindi ako lumabas ng kwarto. Nakadungaw lang ako mula sa pintuan. At doon ko nakita si nanay. Sumilip siya sa bintana, tapos ay marahang binuksan ang pinto. Pero Miss Terry, laking gulat ko na may biglang pumasok. Isang taong hindi ko inaasahang makikita sa ganoong oras. Si Mang Isagani, ang asawa ni Aling Melinda. Hindi ko maintindihan kung bakit siya naroon, pero halos mapaupo ako sa sahig nang makita kong niyakap niya si nanay, mahigpit at parang sabik na sabik. Ano ba, Gani? Baka magising yung anak ko. Bakit ka ba nandito? Miss na kita, Elsa. Hindi ako mapalagay na hindi ka nakikita. Hindi na tayo dapat magkita, Gani. Mula nang malaman na naman ni Melinda, hindi na niya ako tinigilan. Utang na loob, bumalik ka na. Gagawa ako ng paraan. Makakasama rin kita. Magkakasama rin tayo. Umalis ka na. Baka magising yung anak ko at baka pati ang asawa mo. Pero bago siya tuluyang tumalikod, hinagkan ni Mang Isagani si nanay sa labi. At si nanay, walang pag-aalinlangang gumanti ng halik. Miss Terry, halos hindi ko kinaya yung sitwasyon na yun. Galit, sakit, gulo. Para akong pinagsukluban ng langit at lupa. Ang nanay ko na lagi kong tinitingala, ngayon parang isang estrangherong may kasalanang tinatago. Lahat ng sinabi niya tungkol kay Aling Melinda, kasinungalingan ba yun? Doon ko naramdaman ang una kong pagkadismaya sa kanya. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang tanungin. Pero wala akong nagawa kundi tumagilid sa higaan, umiwas sa kanya at pilit na pinipigilan ang aking luha. Miss Terry, mula noon, unti-unting nawala ang tiwala ko kay nanay. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan at kung sino ang dapat kong katakutan. Kinabukasan, hindi na naman ako ginising ni nanay. Akala ko nasa talipapa siya, pero laking gulat ko nang makita ko siyang nagliligpit ng mga kagamitan, yung mga kagamitang pangkulam. Nakita ko pa kung saan niya tinago ang mga gamit na yon, pati ang itim na libro. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nay, ano yan? Umamin nga po kayo sa akin. Mangkukulam din po ba kayo? Sa gulat ni nanay ay nabitawan pa niya ang isa niyang hawak na bote na may lamang tuyong dahon. Iba-iba ang hugis at kulay. Mabuti na lang at hindi niya nabitawan ang isang garapon na may lamang iba't ibang insekto.
Anak, magpapaliwanag ako. Nay, hindi niyo dapat yan ginagawa. Lalo na kung kayo naman ang may kasalanan. Dapat nga, kayo ang humingi ng tawad. Ano bang sinasabi mo? Bakit ako? Nay, sasamahan kita. Humingi tayo ng tawad kay Aling Melinda. Tanggapin mo ang kamalian mo. Teka. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihing kinausap ka ng Melindang yon. Ano na naman yung mga kasinungalingan sinabi niya sa'yo? Di ba binalaan na kita? Mapanlin lang yung babaeng yun. Kayo, Nay. Kayo ang mapanlin lang. Mapanlin lang? Ano ba yung pinagsasasabi mo, anak? Hindi kita niloloko. Nay, pinagkatiwalaan ko kayo. Tapos, malalaman ko, kabit kayo. Bigla na lamang namanhid ang pisngi ko, Misteri. Isang malakas na sampal mula kay nanay ang natanggap ko. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at sa sobrang sama ng loob, malakas kong sinara ang pinto. Ayoko na siyang maging nanay. Kinakahiya ko siya at iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Bakit ako pa ang sinaktan niya samantalang siya naman tong may kasalanan? Nakatulog ako noon dahil sa sobrang pag-iyak. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero nagising ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Para bang hinahalukay at sinasaksak sa loob. Napabangon ako at napasigaw sa sakit. Aray! Dali-daling pumasok si nanay sa kwarto. Hawak pa niya ang sandok, mukhang nagluluto. Nang makita niyang nakaupo ako sa kama at namimilipit sa sakit, nabitawan niya ito at agad na lumapit sa akin. Anak, anong nangyayari sa'yo? Nay, ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok. Halos mamilipit ako sa sakit. Maya-maya, naramdaman kong naglalaway ako. Namamanhid na rin ang lalamunan at mga labi ko. May gumagalaw sa loob ng lalamunan ko at parang nararamdaman kong masusuka ako. Makirot, tusok-tusok at halos hindi na ako makahinga. Maya-maya, tuluyan na nga akong nasuka. At tumambad nga sa suka ko ang iba't ibang klase ng mga insekto. Parang may ipis, uod at may halong berdeng likido. Kitang-kita ko naman ang luha sa mata ni nanay. Pero ako, hirap na hirap ng mga oras na yon. Latang-lata ako at hindi na makapagsalita. Buong lakas akong binuhat ni Nanay Misteri. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Pero kitang-kita ko, kahit hirap na hirap siya at bigat na bigat sa akin, pilit niya akong kinakaya. Nagulat na lamang ako nang mapansin kong nasa harapan na kami ng bahay ni Aling Melinda. Melinda! Melinda! Lumabas ka riyan! Nilapag ako ni nanay sa tapat ng bahay niya. Sa lumang kahoy sa harapan, may dalawang hakbang na maliit na hagdan doon bago ang sahig at doon siya lumuhod. Maya-maya, bumukas ang pinto. Mula sa pagkakahiga, nakita kong lumabas si Aling Melinda. Walang emosyon sa muka. Nakatingin siya sa baba sa amin ni nanay. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka tanggap sa pamamahay ko. Maawa ka sa anak ko, Linda. Pagalingin mo siya. Parang awa mo na. Ako na lang. Sa akin mo ibigay ang sumpa. Maawa ka. Huwag ang anak ko. Umiiyak si nanay habang nagsusumamo. Hatawang-awa ako sa kanya. Hindi ganito ang inaasahan kong paraan ng paghingi niya ng tawad at lalong hindi sa paraang kapalit ang buhay niya. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Bigla siyang lumuhod at hinawakan ang noo ko.
May binigkas siya habang nakatitig kay nanay. Pagkatapos, inialis niya ang palad sa aking noo at bigla niyang sinampal si nanay. Lumayas ka na! Iuwi mo na ang anak mo at humanda ka sa kapalit ng hinihiling mo! Sabay talikod at sara nito ng pinto. Anak, patawad. Nadamay ka pa. Huwag kang mag-alala ha. Gagaling ka na. Tumayo agad si nanay at pinasan ako sa likod. Kinarga niya ako. Nadapa pa nga siya sa isang bahagi ng daan dahil sa sobrang dilim ng paligid, pero pinilit niyang tumayo para sa akin. Lubos akong naawa sa kanya, pero hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang tumayo at tulungan siya. Sorry nanay, yan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Pagdating sa bahay, maingat akong inihiga ni nanay sa kama. Pinainom niya ako ng malamig na tubig at pinunasan ng basang bimpo ang aking noo at leeg. Doon ko lang napansin na bumalik na naman ang mga bukol at pamamaga sa kanyang mga daliri. Mga palatandaang dati ko nang nakita, ngunit ngayon mas halata. Parang mas pulang-pula ang balat na tila sinusunog mula sa loob. Maya-maya, pabagal ng pabagal ang kilos niya, pero pilit pa rin niyang tinatapos ang pag-aasikaso sa akin. Lala anak, matulog ka na ha. Bukas maayos ng pakiramdam mo. Huwag mong kakalimutan. Mahal na mahal ka ni nanay. Napaluha na lamang ako noon, Misteri. Sa isip-isip ko, baka yun na ang huling oras ko. Hindi ko paramdam ang paggaling na sinasabi niya. Masama pa rin at latang-lata ang pakiramdam ko. Tila ba unti-unting nauupos ang apoy sa loob ko. Naiiyak siya, alam ko. Baka kasi alam rin niyang ito na ang huling oras ko. Ayoko pang matulog dahil baka hindi na ako magising pa. Pero ang bigat-bigat na ng mga mata ko at sa huli, tuluyan na nga akong nakatulog. Pagmulat ng aking mata, maliwanag na. Maaraw at rinig na rinig ko ang huni ng mga ibon at ang mga mahina ngunit malamig na pagaspas ng hangin sa mga dahon. Buhay ako, Misteri. Buhay pa. At higit sa lahat, magaan na ang pakiramdam ko. Bumalik na sa wakas ang lakas ko at napalingon ako sa tabi ko at nakita kong nakahiga si nanay. Pero halos himatayin ako sa aking nakita. Si nanay, Misteri, nakahiga, nangingitim ang balat. Parang napaso o nilason. Mula sa kanyang bibig at tainga, may mga gumagapang na mga uod at insekto, mga maliliit na parang ipis at alupihan. Hindi ito maaari. Nay! Napaiyak ako sa sobrang gulat, ngunit bigla siyang gumalaw. Dahan-dahang iniabot ni nanay ang aking braso at pilit na nagsalita sa kabila ng kanyang kalagayan. Anak, huwag kang matakot. Maging matapang ka ha. Kapag wala na ako, kayanin mong mabuhay. Maging masaya ka. Humingi ka ng tulong kay Mang Miyong. Isa siyang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lala anak, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Maging ligtas ka lang. Matatahimik na ako. Hindi, Nay. Hindi ako papayag. Hihingi ako ng tulong. Determinado akong lumabas ng bahay para hanapin si Mang Miyong at humingi ng tulong. Hindi ko alam kung nasa talipapa ba siya o nasa bahay nila, pero kahit san pa yun, pupuntahan ko. Hindi ako papayag na masayang ang buhay ng nanay ko
Pero sa hindi inaasahan, may nakita akong pamilyar na muka. Si Mang Isagani, ang lalaking dahilan ng lahat. Galit na galit ang nararamdaman ko. Tumakbo ako papalapit sa kanya at pinaghampas siya ng maninipis kong braso. Walang niya ka! Mang Isagani! Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito kay nanay! Nagulat siya at hinawakan ang aking mga braso. Anong nangyari kay Elsa? Pero hindi niya na hinintay ang sagot ko. Binitiwan niya ang dala niyang bag at dali-daling tumakbo papunta sa bahay. Sumunod naman ako agad. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang kalagayan ni nanay. Elsa, anong nangyari sa'yo? Walang yang Melinda talaga yan. Hindi pa man siya natatapos magsalita, hinarap ko muli siya. Mang Isagani, nang dahil sa'yo nagkaganyan si nanay. Maawa ka! Kausapin mo ang asawa mo! Humingi ka ng tawad sa kanya para gumaling ang nanay ko! Napatingin naman siya sa akin at may luha pa ang kanyang mga mata. Tumayo siya at hinawakan ako sa kamay. Niyaya niya ako papunta sa sala at umupo kami ng sabay. Isinawalat niya ang katotohanan, ang tunay na pinagmulan ng alitan ni nanay at Aling Melinda. Lala, mali ang lahat ng inaakala mo. Ang totoo, matagal nang magkakilala ang nanay mo at si Melinda. Magkababata kaming tatlo at matalik silang magkaibigan. Ang mga magulang nila matalik ring magkaibigan dahil mga sikat silang mangkukulam dito sa baryo natin. Nang magbinata at magdalaga na kami, nagkagustuhan kami ng iyong ina. Kami ni Elsa ang tunay na magkasintahan, pero wala kaming kaalam-alam. May gusto pala sa akin si Melinda. Ginayuman niya ako para maging asawa niya. Dito daw nagsimula ang hidwaan ng dalawa. Mula noon ay nagpalitan na sila ng kulam. Pati ang mga magulang nila na noon ay magkaibigan ay nag-away na rin. Nagpalitan at nagbalikan sila ng kulam at sumpa. Isa-isang namatay ang mga magulang nilang dalawa. Nahinto lamang ito nang ang huling matamaan ng kulam at namatay ay ang aking nakatatandang kapatid. Ang buong akala ko, Misteri, ay namatay ito sa malubhang sakit. Pero dahil pala ito sa kulam ni Aling Melinda. Natigil lamang ito nang nangako si nanay at Mang Isagani na hindi na muling magkikita pa. Lubos na malakas ang kapangyarihan ni Aling Melinda at ayaw na ni nanay na madagdagan pa ang mamamatay. Sumumpa si Mang Isagani na magiging tapat siya kay Aling Melinda at si nanay naman ay sumumpa rin na iiwas. Pero makalipas ang ilang taon, nanaig pa rin daw ang pagmamahala nilang dalawa. Isang araw ay nagtagpo muli sila at bumalik ang lahat ng alaala. At hindi nga nagtagal, nalaman yon ni Aling Melinda. Dito na naliwanagan ang isip ko. Nagsisi ako na hinusgahan ko agad si nanay. Hindi ko alam ang tunay na nangyari, pero napagsalitaan ko na agad siya. At ngayon, hindi ko magawang humingi ng tawad sa kanya dahil hindi niya ako naririnig pa. Napahagulgol na lamang ako sa labis na sakit na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Magmamakaawa ako kay Melinda na ako na lang ang parusahan niya at hindi ang nanay mo. Hindi ako papayag na mahirapan muli kayo. Lumabas ito ng bahay at kita ko na hindi siya nagdalawang isip sa mga sinabi niya. Pero Misteri, duda ako na pagbibigyan siya ni Aling Melinda. Dahil ang kaibahan nila ni nanay, si Mang Isagani ay mahal na mahal ni Aling Melinda. Hindi niya ito magagawang saktan.
Pero Misteri, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa batok. Parang may bumulong sa akin. Mahina, ngunit malinaw. Kumilos ka na. Ikaw ang susi. Naalala kong bigla ang itim na aklat ni nanay. Agad kong kinuha ang itim na bag na nakatago sa ilalim ng tokador. Binuklat ko ang aklat at doon tila may humatak sa akin papunta sa isang pahina. Ramdam kong ito ang kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung paano, pero naintindihan ko ang mga simbolo at salitang naandoon. At dito ko sinimulan ang ritual ko. Sa gitna ng sahig, inilatag ko ang pulang tela ni nanay. Sa 4 na sulok nito, inilagay ko ang tangkay ng halaman na tila buhay, gumagalaw pa kahit tuyot. Sa gitna, pinagbuhol ko ang ugat at nilagyan ng pulbos na kulay abo, parang abo ng nasunog na dahon. Kumuha rin ako ng itim na likido sa garapon, malapot at parang may mga halong laman ng hayop. Ibinuhos ko ito paikot sa paligid ng tela. Tumayo naman ako at lumapit kay nanay. Mula sa kanyang balat, maingat kong kinuha ang 2 buhay na uod at isang ipis. Inilagay ko ito sa garapon at inilagay sa gitna ng ritual. Sinindihan ko ang 4 na itim na kandila sa gilid ng bilog. Habang bumubulong ng mga katagang nakasaad sa aklat, parang may humihigop ng enerhiya mula sa paligid. Misteri, ang hangin sa loob ng bahay, malamig, at kahit hindi ko alam kung saan ito galing, alam kong si Melinda ang target ng ritual na ito. Bumigat ang paligid. Umalon ang apoy sa kandila na para bang may hangin kahit walang bintanang nakabukas. Sa mga oras na yon, para bang alam na alam ko na ang bawat gagawin. Basta nakakaramdam lang ako ng puot at kagustuhan na mailigtas ang nanay ko. Pagkatapos kong mabigkas ang huling salita, biglang namatay ang lahat ng kandila sabay sa isang napakalakas na pagbuga ng hangin. Ang mga insekto sa loob ng garapon ay biglang namatay at ang itim na likido ay sumingaw na tila usok papunta sa kisame. Tumakbo ako papunta kay nanay. Ang balat niya unti-unting bumabalik sa dati niyang kulay. Ang mga uod at mga ipis at iba pang insekto ay mga nagkamatay. Bahagya silang gumagalaw pero wala nang lakas. Napaiyak ako sa tuwa pero alam kong hindi pa ito tapos. Pakiramdam ko may kapalit ito. Pero bahala na. Ang mahalaga umaayos na si nanay at unti-unti na siyang gagaling. Nang gabing yun, ako ang nag-asikaso kay nanay. Ginawan ko siya ng sabaw na herbal para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Hindi pa siya lubusang magaling pero malaki na ang ikinasigla niya. Anak, salamat. Hindi ko akalain na sa ganitong kaagang panahon mo matututunan ang kapangyarihan ng lahi natin. Hindi ko rin binalak na ituro sa iyo yan eh. Hindi ko po alam, Nay, kung paano ko nagawa ang lahat ng yun. Sa sobrang taas ng emosyon ko at matinding kagustuhan na gumaling kayo, nagawa ko. Alam mo anak, ang lola mo, sanggol ka pa lang, ramdam na niyang malakas ang puwersa ng dugo mo. Naramdaman niyang ikaw ang pinakamalakas sa lahi natin. Ang ate mo, wala siyang laban sa sumpa. Hindi niya nagawang mamana yung kapangyarihan, kaya mabilis sumuko yung katawan niya. Nay, patawad. Hindi ko po alam na yun ang katotohanan. Nahusgahan ko po agad kayo. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Kagustuhan kong itago lahat sa'yo yun. Anak, huwag mo sisihin yung sarili mo. Ayoko lang na magkaroon ka ng galit sa puso mo. Pero hindi pa kami natatapos sa pag-uusap.
bigla na lamang kaming nakarinig ng ingay. Tila may bumabato sa aming bahay. Agad akong sumilip sa labas ng bintana. Narinig at nakita ko si Aling Melinda. Sa pagkakataong yon, Misteri, mahina ang boses niya. Hindi dahil bumubulong siya, kundi dahil parang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan. Iika-ika siyang pumasok sa aming bakuran habang nagsasalita. Kita mo ang mga sugat sa kanyang balat, mga lapnos na tila dulot ng matinding apoy. Madaya ka, Elsa! Laban natin ito, pero nanghingi ka ng tulong sa ibang mangkukulam. Hindi ka patas. Tayo ang magharap. Sabihin mo, sino ang tumutulong sa'yo? Huminto siya sa tapat ng bahay namin. At ako, Misteri, may kung anong umudyok sa loob ko na nagsabing hindi na ito laban lamang ni Nanay. Laban ko na rin ito. Marahan kong binuksan ang pinto. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mata ni Aling Melinda sa matinding gulat. Alam kong hindi niya inaasahan na ako ang tumulong kay Nanay, na ako ang nagbalik ng kulam sa kanya. Ikaw? Paano? Huwag mong sabihin tinuruan ka na agad ng nanay mo? Aling Melinda, maniwala kayo o hindi, ang galit ko sa inyo at ang kagustuhang mailigtas si Nanay ang tanging dahilan kung bakit ko kayo nalabanan. At binabalaan po kita. Hindi lang yan ang matatamo mo kung hindi mo titigilan ang nanay ko. Isumpa man sa kaluluwa ng pinatay mong kapatid ko, igaganti ko siya. At sisiguraduhin kong sa gagawin kong yon, hindi ka na makakabawi pa. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Alam niyang wala na siyang laban. Sa isang sagupaan namin yon, bigla siyang nangayayat. Lapnos-lapnos ang balat niya. Maga ang mga tuhod at buto sa daliri. May mga likidong lumalabas mula sa kanyang ilong at tainga. Alam kong nahirapan siya sa ginawa ko. Maya-maya, biglang dumating si Mang Isagani. Naninigas ang katawan niya, pero pilit pa rin siyang naglalakad. Para bang may orasyong ginawa si Aling Melinda na nagpigil sa kilos niya, pero hindi sapat para mapigilan siya sa paglapit sa amin. Tama na, Melinda. Itigil mo na. Maniwala ka. Pinilit kong mahalin ka. Buong puso kong ibinigay ang atensyon ko sa'yo. Pero alam mo, simulat sa pool pa lang, si Elsa na talaga ang laman ng puso ko. At alam mo yan, bata pa lang tayo. Kahit anong gawin ko, hindi kita kayang mahalin. At hindi ko kayang kalimutan si Elsa. Nakita kong napaluhod si Melinda at lumuha. At mula sa likuran ko, kahit nang hihina, nagsalita si Nanay. Melinda, Lily, kaibigan ko, tama na. Ayoko na ng ganito. Sapat na yung mga buhay na nagwakas dahil sa alita natin. Wakasan na natin to. Hindi ka ba napapagod? Itinuring kitang kapatid at matalik na kaibigan. At kahit matindi na yung away natin, nakakaramdam pa rin ako ng sakit kapag nasasaktan ka. Pero hindi ko na alam kung bakit. Kinain na tayo ng galit at walang katapusang gantihan. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo at sa mga magulang mo. At pinapatawad na rin kita sa lahat ng ginawa mo sa amin, lalo na sa anak ko. Napayuko si Aling Melinda. Bagsak ang balikat, hudyat ng kanyang pagsuko. Humagulgol din siya.
Galit na galit ako sa'yo. Inggit na inggit ako dahil kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang mahal ni Isagani. Elsa, hindi ko sinasadyang mapatay ang anak mo. Maniwala ka man o hindi. Pinagsisihan ko yun. Pero nanaig pa rin ang pagmamahal ko kay Isagani. Siya lang ang meron ako. Isagani, lahat ginawa ko para mahalin mo ako. Pero wala talagang kapangyarihan na hihigit kaysa sa pagmamahalan. Ngayon, tanggap ko na hindi talaga ako ang para sa'yo. At ngayon, bilang paghingi ko ng tawad sa inyo, pinapalaya ko na kayo. Gani, mahal ko, sumama ka na sa tunay na laman ng puso mo. Mula ngayon, makakasama mo na rin ang anak mo. At doon, Misteri, para akong lumutang sa narinig ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Anak? Ni Mang Isagani? Sino? Ako? Ito ang revelasyong hindi ko inaakalang maririnig ko sa tanan ng buhay ko. May tatay pa pala ako. Ang akala kong ama na namatay noong bata pa lamang ako ay hindi ko pala tunay na ama. Ang katotohanan, Misteri, ay pareho kaming anak ni Mang Isagani. Nang mamatay ang kuya ko dahil sa pangungulam ni Aling Melinda, ay doon nga sila nagdesisyon ni nanay na tuluyan ng maghiwalay. Kaya pala nakapag-asawa ulit si nanay. Hindi ako makapaniwala. Halong gulat at saya ang nararamdaman ko dahil matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng isang ama. Mula ng araw na yon, Misteri, ay ginamot ko silang lahat. Si nanay, Tatay Isagani at Aling Melinda. Ayon kay nanay, nakuha ko daw ang regalo at galing mula sa aking lola. Ako daw ang pinakamalakas sa aming lahi. Pero hindi ko na pinagpatuloy pa ang pag-aaral ng itim na kapangyarihan. Mas gusto ko at nila nanay at tatay na mamuhay ng normal. Si Aling Melinda naman ay nagpakalayo-layo na noon. Namuhay siya sa bundok bilang manggagamot at sa ngayon ay wala na kaming balita sa kanya. Sa kasalukuyan, Misteri, 24 na taong gulang na ako at wala pa akong asawa, pero may nobya na ako na mahal ko. Simple lamang ang buhay namin, pero masaya at tahimik. Lumipat na kami ng baryo at namuhay ng mapayapa. Hanggang ngayon, Misteri, masaya kong binabahagi na kasama ko pa rin sina nanay at tatay Isagani. At saksi ako, kahit may edad na sila, ngayon nila pinupunuan ang mga oras na ninakaw sa kanila noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. At sana po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig.